Magandang umaga po sa inyong lahat. Magtatanghali na po. Ako po ang ibang lingkod po, ang Provincial Legal Officer po ng ating Provincial Government of Marinduque. Ako po ulit si Attorney Benedict Cartagena po, ang tumatayo pong magbibigay po sa inyo ng kaukulang update po ukol po sa usaping legal kaso na tungkol po sa markup po. So, magsisimula po muna ako dito sa mga kaso po na nasampa at na nung una po ay binigyan po ng brief background po ng ating nauna pong tagapagsalita. Lapit ko na po yung file. Pag-pauling po ninyo. Ito na po. This is courtesy po ng Sedalo. Sila po ay aking po nakasalamuha at kausap. Ang Sedalo po ang kasalukuyang humahawak po sa lahat ng kaso patungkol po sa markup po. Papaliwanag ko lang po itong mga kaso po ito. Ito po yung una po, ito po yung ating civil case number 23-7. Ito po yung naunang kaso na pagdating po sa public auction po ng mga ari-arian po ng markuppers na matatagpuan po sa Santa Cruz. Ito po ay isinampa sa kadahilanan po na hindi nila pagbayad po ng amidyar o real property tax. So makikita niyo po dito, nagsagawa po ang Provincial Government of Marinduque ng auction sale dahil po sa kadahilanan po sa tagal na po ng hindi pagbayad po ng buwis ng Markup Mining Corporation. So ang nangyari po dito ay kung makikita niyo po, kung mapapasa po ninyo, napunta po tayo sa RTC natin, nanalo po tayo dito. Tapos po nung nagkaroon po ng, ito po ay tradition po ng markupper po nung panahon na yon. At ito po umakyat po sa Court of Appeals. Dito po, challenge po yung motion to dismiss mo ng ating provincial government. At ultimately po, yung nangyari po dito sa kaso po, laban po dito kay markuper po, ay nanalo po ang ating provincial government. Sa kasalukuyan po, ang nangyari po dito, nung meron pong desisyon dito na nakaka-apekto po pagdating po doon sa mga ipapapong ari-arian, na kung saan minabuti na po ng provincial government na wag na pong mag-apila. Dahil po, bukod po kasi sa markuper, meron pa pong lumalabas na ang nag-claim po ng mga ari-arian na po yan ay sa mga subsidiaries po, katulad po ng F Holdings, MR Holdings, at iba pang company nagsasabi na sila po ang may karapatan o may interest doon sa mga ari-arian. Katulad ng halimbawa po, yung mga equipment po, yung mga heavy equipment na iniwan na lang at inapan nila. Pati po mismo yung mga buildings po na nandoon po, kanya-kanya po silang nagsampa ng kaso laban po sa Provincial Government of Marinduque. At ito nga po yun, isa pa po, yung civil case number 23-9, ang kaso po ito ay isinampa ng MR Holdings Limited versus Provincial Government of Marinduque. Ito po ay kini-question po nila ang pag-auction po ng ating provincial government na sa kagayahan po ay hindi po sila
na abisuhan o hindi po nabigyan ng sapat o sufficienteng notice na kung kailangan po kasi ito po ay parte po ito ng due process. So ito po nangyari. So ito po ay kasalukuyan dinidinig pa po sa Court of Appeals. So ayan po siya. So then ito po parehas din po itong MR Holdings, ganoon din po na kung mababasa po ninyo. So hindi ko na po siya babasahin po. Ipapasadaan ko na lang po para hindi po tayo, hindi naman po masayang ang ating oras. So, mapapansin nyo po, dito ko po nalaman na ang MR Holdings po pala ay isang foreign corporation. So, pansin nyo po. Ang foreign corporation po kasi ay sa ating pong jurisdiction, may limitasyon po ang ating foreign companies. Kung hindi po siya, if he is not doing business in the Philippines, limitado po ang kanyang magiging partisipasyon, ang kanyang karapatan. Kaya nga po, mayroon po nagre-representa sa kanya. So ito po yung mga ating mga depensa laban sa kanilang pagsampa ng kaso dahil nga po hindi po sila nagne-negosyong regular dito sa Pilipinas. Ngunit po, may exemption po yan. So, minabuti ko na lang po na hindi ko na po paliwanag ng gusto po yan. Masyado pong technical po ang kanyang usapin. Ang importante na po dito, itong mga kaso na ito, para sa inyong kaalaman, ay naandito pa rin po para ito po ay nahahawakan pa po at sinusubaybayan po ng ating Provincial Legal Office. Ngayon po, dumako naman po tayo sa Environmental Case number 25-10. Ito po yung Environmental Case for damages. Ito po ay nakabingbing pa din po sa ating hukuman sa Branch 38 po. Sa kasalukuyan po ay hinihiling po ng mark-upper na ilipat po ang kaso sa ibang venue o sa ibang korte maliban din po sa ating probinsya. Ang dahilan po nila ay sila po ay natatakot at sila po ay nangangamba na kasi po ay hometown po ito. So pagdating po sa basketball, home court advantage. Yun po ang iniisip po nilang na lipat na lang natin ito kasi baka hindi patas ang korte na may jurisdiction po dito sa Marinduque. Ngayon po, ang paglipat po ng isang kaso ay kailangan po ay nakasalalay po to sa Korte Suprema. Kung maalala niyo po, may mga sikat na mga kaso na mayroon po that is imbued with public interest and also they are also considering po na yung safety po ng mga litigante. So that's why nasa Supreme Court pa po yan. Inaantay po natin kung ano po ang abiso at order po ng Supreme Court kung ito po ba ay ilipat sa ibang jurisdiction po o sa ibang lalawigan o sa Metro Manila po. So aantayin po natin yan. So ito po. So yung ating environmental case po, para lang sa kalaman sa lahat, ito po ang halaga ng ating hinihiling o what we are praying for sa ating hukuman. Ito po ay nagkakahalaga ng $199,040,000. Ito po yung actual damages. At saka meron din po tayong 50 million para sa moral damages. 25 million pesos po for exemplary damages. So, ito pong mga halagang ito, pati ang 5 million po dito para po yata itong attorney's fees. Hindi po kasi naka-indicate dito. So, naalala ko po ang sabi po ng taga-SEDA. Anyway po, ito pong halagang ito ay laban lamang po ito sa mark-upper. Ito lang po ay isang eksklusibong aksyon o asunto laban po sa mark-upper mining corporation po. So nakikita niyo po dito ang mga nakasuhan lamang po dito ang mark-upper mining, ang MR Holdings at ang F Holdings. So makapagtatuhan po natin, asa po dito si Barik? Ito na po siya. Si Barik po, ito na po.
Originally po, it is this case was filed in the Supreme Court. So it was referred back and ordered the Court of Appeals to conduct a reception of evidence. Kasi meron pong hierarchy po ng korte. So, minabuti po ng Korte Suprema po natin na ang mismong Court of Appeals po natin ang humawak po ng kaso. So, napapansin niyo po, ito ay pinakakauna-unahang rate of kalakasan case. Kaya na po 0001. Ito lang po ang pinakaunang kaso sa buong Pilipinas na may ang nauna po ang kaso ito na isinampa po ng ating petitioners po sina Mamerto Lanete, si Lisa Fernandez po at si Manny po. So ito po siya. So alam na po natin kung ano po itong rate of kalikasan dahil ito po ay current events. Kasalukuyan po ito na tinatalakay, pinagdidebatihan. So currently po, itong ating kaso ay nagkaroon na po ng desisyon. Noong October 3, 2025 po, last year lamang po ito, nagbaba na po ng desisyon ng Court of Appeals base po sa settlement agreement na napagkasunduan sa pagitan ng Provincial Government of Marinduque at ang Barrick Mining Corporation. Ito pong kasunduan na ito, bagkus ay inilathadan na po ng ating Court of Appeals sa lahat po ng pahayagan, sa website po, mababasa niyo po yan. Ito po ay dineklara na po final and executory. Ang ibig pong sabihin po niyan, wala na pong apela, wala na pong motion for reconsideration, ang tanging solusyon na lang dyan, kung hindi po natin nagustuhan, ay pupunta po tayo sa Korte Suprema at pwede po natin, kumbaga sa mga abogado po, may tinatawag pong certiorari. Ngunit, hindi rin po ito advisable dahil unang-una po sa ngayon, inaantay din po natin ang magiging aksyon or magiging compliance po base po dito sa settlement agreement. Ngayon po, dadako na po tayo sa sensitibong parte na po ng ating usapin. Ngayon po, nung nailabas na po ang desisyon noong October 3, 2025, ang ating Provincial Government of Marinduque sa mga panglingkod ay nag-inform na po sa Court of Appeals na tatanggap na po natin ang desisyon na yan. So, ang ibig na po sabihin po niyan, alam na po ng bawat partido at lalong-lalo na po ang Barrick Mining Corporation, alam na din po na ito ay lumabas na. Sa katunayan po, ako po mismo ang personal at nag-email po dito sa ating sa counterpart po natin na si Barrick Mining Corporation na ang Court of Appeals decision ay may visa na po. At ito po ay tinal na po at executory. Ngayon po, nasaan na po tayo ngayon? Pagdating po sa decision po, ang pag-uusapan na lang po natin na nasunod ba natin ang mga kondisyones batay po sa settlement agreement. So, ilalata ko po sa inyo ang mga kondisyones na po yan. Total naman po yung sinasabi po nilang confidentiality is lifted na po. It's already unveiled. So, it's already out in the open. So, kung makikita niyo po sa decision, ito po yung decision ng Court of Appeals. Makikita niyo po, based on settlement agreement. So technically po, kinopya po ito ng Court of Appeals, kinopy and paste po niya. Kung ano po ang pagkasunduan ng Provincial Government of Marinduque at ng Barrick Mining Corporation, nakapaloob po niya sa desisyon na yan. Hindi na po mababago, hindi na po mababawi. Ang tanong na lang po ay kailangan po siyang ma-implement, ma-apply, ma-enforce, at asundin po yan. So nandiyan na po nakapaloob kung anong obligasyon po ng Barrick Mining Corporation, ano ang obligasyon ng Provincial Government of Marinduque para sa kanyang mamamayan. So ito po yun. Mahaba lang po siya. Kung tutusin po, magja-jump na lang po ako kung ano po yung pinaka-importante dito. So, dadako po tayo din eh.
So, i-disregard ko muna po yung mga whereas clause na yan kasi abogado lang po ang nakakakuan po dyan. Ito lang po ang ibig sabihin na ang whereas clause na naman po, balikan ko lang po para hindi po tayo mapa. Nilalahad lang po niya ang tunay at mga pangyayari bago nila na ilatag at napagkasunduan ang settlement agreement. So makikita po niyo dito, nakalatag po dito yung mga dahilan kung bakit meron po silang settlement agreement sa pagitan ng provincial government at ng Barrick Mining. So, ayan po. So, i-skip ko na po yan. So, pupunta po tayo sa napaka-importanting bagay po. Dito po, pagdating po sa definition, makikita niyo po, ay inilathala din po nila kung ano po ang mga kahulugan ng mga terminolohiya na nakasaad po dito sa decision na ito at sa settlement agreement po. So, ayan po. May anti-corruption law po pa nga nababanggit dito. May mga agreed stipulation. Ano po yung mga Barrick releases. Kung sino po yung mga yan. Okay po. So, may mga holdings. Ganyan po. So, meron po silang binabanggit bukod sa DENR communication. Later on, I will explain po na lang what is this DENR communication. So, ito po. So, ito po ang pinaka-importanting bahagi na kung saan tatalakayin din po natin dito. So ito po. So, nakasaad din po dito ang mga kaso. Existing litigation na kailangan natin ang kahilingan po ng Barrick Mining Corporation ay i-dismiss o ibasura po ang mga kaso na nabanggit dito po. Pirilla Andiluna versus Barrick Gold, Hernandez et al. Versus ito po. Hernandez et al. Versus Pasig. Ito po yung kasong yun. Tapos po yung remediation directives po. So dito po tayo sa mga napagkasundoan po nilang terms and conditions po. Agreed stipulations po. So, nakasaad po dito na ang partido po dito, inilalahan po nila na si Mark Copper Mining po talaga ang may-ari po ng mina po dito sa Marinduque. Ito po ay direct admission po ng provincial government at ng Barrick Mining na ang tinuturo nilang nagmamay-ari sa Mark Copper Mine ay wala po Mark Copper Mining Corporation. So, ito po yun. Hindi ko na po ito isa-isahin kasi tatagal po tayo. Mahaba po talaga po ito. So, please bear with me. So, nakasaad din po kasi dito kung ano yung gagawin po ng Provincial Government of Marinduque. Ayan po. So, nandito na po tayo sa settlement po. Ito pong bahagi po ng kasunduan na po ito. Dito po nakasaad na po ang bawat partido po, ang partido po na nakakapon po dito, ang probinsya po at ang ating kinasuhan na si Barrick Mining ay nagkasundo na po. Ito po ay isang deklarasyon. Ngayon po, kung babasahin niyo po na maigi, dito po, nakasaad dito kung paano po nila maiwawaksi o ang tinatawag po natin ma-release ang Barrick Mining Corporation sa anumang sagutin matapos po makumplay po itong settlement agreement po nito. Ibig po sabihin, pag na-comply namin to, nabayaran na po namin kayo, wala na po kaming responsibilidad. At iyan po dapat ginagarantiya po ng pamahalaan. So, nandito po ito. So, I would jump lang po, fast forward ko lang po ito para dumako na po tayo doon sa settlement amount. Ito na po yan. Okay? So, itong settlement amount, yung settlement amount po, as we all know, is valued at $100 million.
Ito po ay napagkasunduan, pinaghirapan po ng ating pamahalaan, particular dito ng panahon po ng ating dating Governor Presbyterio Velasco at ang siyempre po ang ating pong sangguniang pananawigan. 16 po ba, sir? Bukalo, 16 pananawigan sa pamumuno po ng ating Vice Governor po si Adri Vangeles po. So, ito po yun. Ito po napagkasunduan. Dito po nakasaad tatlong mahalagang bagay po. Number one, yung decision po ng binabanggit po dito, delivery to Barrick, kalikasan settlement judgment, which ito na po yung binabasa ko ngayon. Okay? Tapos po, yung pangalawa, delivery to Barrick of the DENR communication. Yan po. So, nakasaad po dito, tatlong bahagi or 3 tranches of payment after the payment of the $55 million. Meron po itong $55 million pa unang bayad na i-escrow po nila. Yan po yan. Tapos po, ang escrow po kasi dito po, kailangan mangyayari, ang dito po, nakasaad dito, pag na-comply po ang lahat ng conditions, preconditions, meron po kasi itong preconditions na hindi nyo po nakikita dito. Ang preconditions na yan ay bago tayo magpirmahan dito sa settlement agreement, mayroon pong hakbang na dapat na gagawin ang ating probinsya. Ano po yun? May nabanggit po sa ating kanina, may dismissal po tayo narinig. Ito na po yun. Ito po yung mga preconditions na po na yan na kailangan muna natin ma-dismiss. Pero, shortcut po, dismiss ko lahat. So, ang nangyayari na lang po dito, bakit tumatagal? Ganyan po yan eh. So, ang ginawa po namin habang inaantay po namin yung communication order na yan, sinigurado po ng Provincial Government of Marinduque na ang lahat ng kaso ay dismiss na po. Sa katunayan po, binalidate ko po ito. Pumunta po ako sa mga korte upang alamin kung ano yung mga kasong na-dismiss na. So, nandito po ang addendum, acknowledgement regarding conditions precedent. Ito po ay ito po ay napirmahan po noong June 18, 2025. Few weeks after the new administration po. Kasi June 30 po, assumption po ng ating bagong gobernador, bagong administration po. Sinigurado na po dito na kung saan makikita po dito kung ano po yung nangyari sa mga preconditions po natin, yung mga kaso po natin. So dito po, may mga binago doon sa settlement agreement. So, akin na po, hindi ko na po pag-uusapan muna ang legal na implikasyon po dyan dahil po ay ito ay i-reserva ko na lamang sa tamang panahon at sa tamang forum. Ito pong acknowledgement, ito pong condition precedent itong addendum na ito po ay pinirmahan din po ng Barrick at ng former Governor Presbyterio Velasco po na kung saan naka-outline po dito kung ano yung dapat sundin, ano yung dapat panggampanan. Dito rin po naka-outline kung kailan po magde-deposit po ng escrow ang Barrick. So, makikita niyo po dito, ang sinabi, kaparehas din po siya. Within 5 days after, iyan po, delivery of the Barrick settlement, delivery to Barrick DNR communication, satisfaction of all conditions precedent set out in the settlement documents, including the conditions set out in paragraph 2, part 2 of Schedule A. Napakailalim po, ano? Barrick and PGM shall deliver a joint written direction to the escrow agent directing the escrow agent to release the escrow amount previously deposited in the escrow account, together with any interest approved thereon. So, ito po yun. Ibig po sabihin nito, pag ito po lahat nakuklay na, yung mismong escrow dapat, may laman na po yan. Para sa ganon,
ang instruction po ng provincial government at ng Barrick Mining is i-withdraw na yan. Ibigay o i-deposit sa pangalan ng provincial government of Marinduque. So, dyan po tayo ngayon hangin. Dahil hindi po lingis sa kaalaman po ninyo, nagdeklara po ang ating gobernador na hanggang ngayon, hindi pa po nade-deposit yung halagang $55 million doon po sa sinasabi po nating escrow account. Yes. Kaya nga po, ang nangyari po dito po kasi, dahil wala pa po ang DENR, ang nangyari po dito, hanggat walang DENR communication order, hindi sila magde-deposit sa escrow. Ang punto naman po ng ating gobernador, kung escrow yan, dapat sinabi nyo na lang na conditional escrow yan. Kasi ginagawa nyo pong condition kasi po pagdating po sa banking po, ang practice po ng escrow, pag nagkasundo tayo, may guarantee ako. Magde-deposit na kagad ako, parang show of good faith. Na kanyari po, kung kayo po ay magabili po ng lupa, at hindi po kayo sigurado sa kausap niya dahil hindi niyo siya kakilala. Mayroon pong tinatawag po na escrow agreement na kung saan bago tayo magpirmahan, siguraduhin mo na muna na may laman yung escrow account na yan. Na kung saan may condition din akong ilalatag bago mo makukuha yung amount na naka-deposit dyan sa escrow na yan, ay agawin mo muna. Ibig mong sabihin, nakalatag na po dapat ang escrow. Nandiyan na po dapat ang escrow, may laman po dapat 55 million. Kaya naiintindihan po ang agaw-agaw po ng ating gobernador. Dapat meron po itong laman. Para naman kay papano, in good faith, hindi naman po tayo nag-aabang sa wala. Ganun po yung nakikita po ng ating gobernador. So, sa ngayon po, pinaliwanag ko naman po sa kanya ang tunay na question po. Ngayon po, turns out po, kasi po ganito po, ang Barrick po, hindi po nila alam ang kasalukuyang sitwasyon dito sa mga kaso. Ang alam po nila, ang kaso po ni Skip Scott ang na-dismiss lang. Pero po yung pollution law cases, laban kina Reed, sa et al., hindi pa po nila alam. Kasi ang huli pong report ng abogado po ng Barrick ay nag-file po ng motion for reconsideration po ang sa kasong pollution law cases. Ngunit po, ito po ay final na rin po. Nagkaroon po ng decision po ang ating MTC Buwak na dininay na rin niya po ang motion for reconsideration ng sinampa po ng ating iskalya. Ang pollution law cases naman po kasi ito ay nag-ugat lamang po nung may mga luma po tayong batas na na-overtaken na po ng may panibagong batas po ng Water Code, ng Clean Air Act. Nung panahon kasi yun, wala pa pong bagong batas po noon. So ang nangyari, nung nagsampa na kaso ang ating prosecutor's office, na pag-desisyonan din po ng korte na hindi po pwedeng i-retroactive po yung application po ng criminal, yung bago pong batas laban po sa Clean Air Act, yung mga iba po pong mga kaso, yung pollution law case, kasi na-repeat na po ito. Yun po ang dahilan po bakit po na-dismiss na po ng tuluyan itong pollution law cases. In other words po, may certificate of finality na po ito. So kung titignan nyo po dito, ayan po, tinamado po ng ating governor, ang representative po ng Barrick, ang abogado po nila, si Popak Bahamin. Ito po yung notaryado. Apostille din po itong document na to. Meron po dito nakapaloob. Ito po yung sinasabi nating condition precedent. Ayan po, madami po yan. Ito po, part 1, ma-comply na po natin. Guerrilla order, guerrilla entry of judgment, number 3, partial satisfaction. Ito po, meron pong release of waiver na po ang ating dating petitioner, si Elisa Hernandez. Nandiyan din po si Kaman Metro Danete. Yung resolution po. Lahat po ito na-comply na po hanggang number 4, complaint na po tayo dyan. Opinion po, namin pa po yan. Ito po ngayon yung outstanding conditions precedent. Natanong ko po sa Barrick, bakit hindi nyo pa hinuhulog sa escrow yung 55 million?
harapan niya, kumbaga, tinangka ko po ang abogado po ng Balik. Ang sabi po nila ito, wala pa daw po ang order ng BUAC, Port, NTC, at Pollution Law. So ito, check na po ito. So yan. Nag-usap po kami ng mga bandang October po. Ito po. So ito po, okay na po ito. Kasi po itong decision ng Anti-Pollution Law na issuean po ng Certificate of Finality noong pa pong June 6, 2025. Hindi lang po na-inform ang lahat ng all interested parties and stakeholders were not duly informed. Even the provincial government was not informed. So that's why I took the initiative last December po, nag-request na po ako niya. So nabigyan na po tayo ng copy niya. So, sa madaling salita po, okay na po tayo dito. Compliant na po tayo dito sa sinasabi nila outstanding. Ito po. Yung mga similarly criminal proceedings, tapos na yun po ito. Ayan po. Tapos po yung tingnan niyo po ito Accordingly, the condition precedent set out in 2.1.4 of the PSA, which is the settlement agreement po natin, will only be considered satisfied and Barrick will be only required to deposit the amount of $50 million in escrow once all orders dismissing all the criminal proceedings described in 2.1 Paragraph 4 of the PSA has been received and any all pending motions brought by any of the parties has been resolved. In other words po, dapat po nag-deposit ito sila. Dahil po dito. So ang tanong na lang po, paano yung communication order? Ang sabi po sa akin, kailangan din namin yan, yung communication order na yan. So nakalagay po dito. Yan po, wala daw reservation. Yung ibig sabihin ng reservation po na yan, na wala pong reservation si DENR, to process separate civil action, nakapaloob na rin po yan sa communication order o yung tinatawag na remediation order po natin. So ito po yun. So ito po, ang tanging inaantay na lang po natin ay ang communication order. Kung tutusin po talaga at kung kailangan talaga, dapat po ang Barrick Mining Corporation ay mag-deposit na po sa escrow. Dahil yun naman pong layunin. Kaya ka nga po nagkaroon ng, tandaan niyo po meron po itong escrow agreement. Hiwalay po ito sa peace settlement agreement at sa settlement agreement. Na kung saan, nakalatag doon saan mo ihulog yung deposito ng babayaran po ng Barrick. Nandun po lahat. Ang kinaibahan na po nito, nandito po yung para siyang switch button. Kumbaga, ito pong settlement, pati ito kagenda, switch button po ito Pag na-comply ninyo, bang, deposit na po namin. Ang hinihiling na lang nila, communication order. So doon po tayo nagkakatalo kasi una-una po, dapat nung na-comply na po yung mga dismissal po ng kaso, dapat doon pa palang nagpan na po kayo, nag-deposit na po kayo as a sign of, as a show of good faith. Yung po ang ikinasasama ng loob ng ating gobernador sa ginawa po ng Barrick. Pero dahil nga po dahil malabo nga po ang naging usapin po, yung kung ano po ang, aminado po ako na medyo nahihilo ko sa settlement agreement. Kahit po yung mga ibang abogado dyan. Masyado pong technical, kaya hindi ko po masisisi kung nahihirapan po tayong umintindi. Kahit mo mismo abogado, nahihirapan din po. Kasi tinatahi po namin, in-analyze po namin mo. Pero dito po kasi, akin na lang po with due respect po. Karapatan na po natin yan Na-dismiss na po natin lahat ng kaso. Ang importante na lang, communication order na lang po. Yun na lang po, napaka-importante. Humarap po ako sa Sangguniang Bayan po ng Buwak. Pinaliwanag ko po ito sa mga ating butihing konsehales ang sitwasyon po. Kaya po, dumako na po tayo sa napaka-importanting bagay na po, ang communication order. Ano po bang nilalaman nito? Sumulat po kung hindi po ako nagkakamali, sumulat po ang Barrick Mining Corporation sa DEN.
Confidential po ito So, akin lang po, yung sulat na yan, yung ano po ang nilalaman yan, hindi ko po alam. So, kung iisipin po natin, malamang ang gusto nila mangyari, ilabas na ang communication order. Sila din po, gusto din nila pong malapas na rin po yan, mag-issue na po ng communication ng DENR natin. Okay? Ganun po din ang provincial government po, headed by our provincial governor and all other stakeholders po sa ating sanggunian. Gusto rin po magkaroon na po ng communication order na I believe ipapaliwanag po nila kung ano naging action po nila. Lahat po tayo in unison tungkol po dito sa communication order. Kung tutusin po talaga, si Governor po, pabalik-balik po ng Metro Manila para kausapin na po ang DENR. Bago na po ang ating sekretary ngayon, dati po si Secretary Popo Lutilla, ngayon po ay si Mitch po na po. So, akin na po, ipahagi ko lang po ang huli pong informasyon na kaya ko lang ibigay po sa inyo na hindi po classified, ay ito pong tinatawag po na nire-review po ng ating Office of the Solicitor General ang request ng communication order. Yan po kasi napakahalaga. At isa din po sa mga naging issue po ng DENR kung bakit hindi pa po nila naibibigay yung communication order na yan dahil nga po ay hindi po sila naging partido o nasama sa usaping settlement agreement sa pagitan ng Provincial Government of Marinduque at ng Bahid Mining Corporation. Pero hindi po nangangahulugan na nagtatampo po sila o nagagalit po sila. Meron po silang dahilan kung bakit po nila ay, kumbaga, may participation din po ang national government o may interest din po ang ating gobyerno, ang national government, na masiguro na ang ating pinasukang kasunduan ay hindi po nakakasama o hindi po grossly disadvantageous po sa lahat po ng sektor, ng ating lipunan, sa gobyerno, at sa ordinaryong mamamayan. Napaka-importante po ito. Kaya nga po, pinag-aaralan po nila, binabasa po nila, nireview po nila yan, ang Office of the Solicitor General, kahit hindi po sila ang abogado po ng LGU, ang kanila pong tinitingnan interest dito ay sa DENR at sa national government. At siyempre po, sinasabi po natin promotion of general welfare, kasama na rin po yan. So, may timing po tayo dito para lang sa kaalaman ng lahat o hindi pa po nakakaalam. May timing po ang pag-comply po ng communication order. Ito pong ating settlement agreement ay napirmahan po noong Abril ng 2025. Okay? We have 1 year, or approximately 18 months to comply with the communication order. So, kung tutusin po, hanggang September na lang po ito. Pag wala pong communication order, ito po magiging epekto para sa kaalaman po na nakalalabi. Number 1, aatras po ang balik. Wala po tayong matatanggap na kahit anumang salapi o kabayaran. Pangalawa, pwede po siyang makipagkasundo ulit sa ating provincial government para lang po mag-extend lamang ang panahon kung hindi naman po ito kontrolado or it's beyond the control of the provincial government when it comes to the issuance of the communication order. Yun po ang kailangan natin abangan. Mahirap po ang ganung sitwasyon at hindi po natin kakalampagin, hindi tayo makikipag-usap ng maayos sa national government. Ang hirap po, kahit po si Governor, hindi naman po niya mapilit po ang national government. Tandaan niyo po, may decision po ang Korte Suprema pagdating po sa mining ban. Pagdating po sa mining ban, ang national government, under ang ating national government, ang national policy po ang masusunod. So, depende po yan sa magiging outlook po ng national government when it comes to the absolute mining ban. Ayoko na maging pangunahan po sila. Pero po, the way I see it, we have to be prepared
po, when it comes to discussing with the national government, with the stakeholders po, then napaka-importante po ito. Ano po ba itong Korte Suprema na yan? Sisegue lang po ako kasi konektado po ito dito sa Mark Harper. Ang hindi ko po alam kung ano ang nasa pulisiya ng ating national government pagdating po sa Marinduque, sa lalawigan ng Marinduque. Pero po, meron na pong mga Supreme Court decision na kung saan pagdating po sa absolute mining ban ay hindi po ito ay sa putong ultra release. So, akin po, ano ko pangunahan ha? Akin na po, kahit ilaban po natin ito sa Supreme Court, may Supreme Court decision po dyan, kapag po natin yung na ultra release po na provision ordinance, alam po ni Vice Governor po yan, napag-usapan din po yan noong nakaraan. So, tingnan po natin. Kasi, kaya rin po, pinag-aaralan po ng mabuti ng national government through the Office of the Solicitor General, ito pong sitwasyon natin sa Marinduque. Pero nakakasiguro po ko, ito po ay para sa interes ng nakararami. Okay po, hindi lang po sa ilan. So ito po ay para sa mamamayan po, ng ating lalawigan. Ang importante po, magtulong-tulong po tayo. Iisa na naman po ang ating mitiin. Kaisa po ng ating governor. Siya din po, minimiti niya po na maayos po, ma-rehabilitate po ang ating ang mga nasira, ang mga nawasak na kalikasan po dito sa ating bayan po. So, yun po ang update ko po sa inyo. Kung meron po kayong katanungan o meron po kayong gustong iklaro po, ay bukas po ako sa pakikipagturo po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po, Atty. At since for the interest of time ay magtatanghalian na po, pero mag-entertain po tayo ng 2 o 3 muna na initial nating mga katanungan doon sa presenta ni Attorney. At aunahan ko na po yung una na tanong. Doon po sa naging sa conditions, yung sa preconditions na sabi nga ay na nakalagay doon ay once na yung mga kaso ay na-dismiss na, ay maaari ay dapat nang maglagay sa escrow ang BARIC. Naparating na po ba natin sa BARIC na officially, nakipag-communicate na po ba ang provincial government sa BARIC na nagsasabi tayo na lahat ng kasong yun ay na-dismiss na? At ano ang kanilang reply doon? Since nakalagay naman doon, at hiningi din ba natin yung clarification na sa kanila na kung ito'y na-dismiss na, ay dapat ay kayo ay may deposito na, at ano po ang kanilang naging official na kasagutan? Salamat po. Pagdating po sa informasyon po ukol po sa mga kasong na basura na po, na dismiss na po ng mga nabanggit po na yan, ang Provincial Legal Office po ay nagbigay informasyon na po ukol po dyan sa mga kaso yan. Pero lang po sa pollution law cases. Kasi ito lamang po noong February na nagkaroon po ng issuance ng Certificate of Finality ang MTC Buwak. Ayoko naman po haharap ako sa kanila or makikipag-communicate po sa BARIC na wala pong basbas po ng gobernador, at lalong-lalo na po, wala po akong pinanghawakan na papel na Certificate of Finality kasi yun po ang kanilang nahingi. So, ito po ay ilalatag na po namin kasabay po ng panibagong update po sa communication order na kung saan ang Office of the Solicitor General po ay nakatoka na po dyan na upang aralin po, busisiin po ang settlement agreement, ang CA decision po natin. At iyon naman po kung ano pong rekomendasyon nila ukol sa communication order ay abangan na lang po natin. Sa katunayan po,
magmi-meeting din po si Gobernador, ang bagong sekretary po ng DNR, si Mitch Cuna po at ang ating Gobernador. Ngayon din po ang inyong likod, may meeting din po ako sa Office of the Solicitor General upang sa ganon, pag-usapan po at talakayin po ang nilalaman ng settlement agreement dahil po din sila ay nahihilo po sa settlement agreement. Komplikado po talaga. Makapal po siya. May pre-settlement, may escrow, may indemnity. Ang dami po yan. Kumbaga, I have to walk them through. Kahit nga po ako ngayon, baka maupos po yung pasensya niyo sa akin at makatulog na po kayo. So, pasensya niyo na po kung hindi ko po na ilatag lahat po ng bawat stipulations, terms and conditions po natin. Ang importante na po, yung interesado po ang ating kababayan kung ano na po ang sitwasyon po ng settlement na pinasok po ng ating pamahalaan. So, yun po, Father. So, ibig sabihin, hindi pa natin naiiparating talaga sa Barrick Gold na kasama yung update ng sa pollution cases, hindi pa nila alam na ito'y okay na, ito'y na-dismiss na din. So, hindi natin pwedeng hingin pa rin sa kanila ngayon yung escrow na kanila na bakit, hindi natin pwede pang itanong sa kanila na bakit wala pang deposit kasi hindi pa natin naiipaalam talaga sa kanila na dismiss na lahat including the pollution cases. Opo. So sa makatuwid, mali din na inahanap natin sa Barrick Gold bakit wala pang deposito. Kasi hindi pa natin naiipaalam sa kanila na talagang lahat ng kaso, including the update on the pollution cases, ay na-dismiss na. So yun po ang magandang nalabas na malinaw dito sa atin. Na mali na inahanap natin bakit wala pang laman. Kasi hindi pa natin naisabi sa kanila, tapos na, kaya pwede nyo nang labanan. Hindi pa po settled. So yun po ang magandang nalabas. Salamat po. Laruin ko lang po Ang abogado po ng pollution law cases ay hawak po ng CCCSR. May abogado po ang dito po. Yung defense counsel po din sa kasong ito ng pollution law cases ay responsibilidad po ng CCCSR. Sila po, ipaliwanag ko lang po kung bakit As early as June 6, 2025, na-notify na po ang CCCSR, ang abogado po ng Barrick Mining. So ang tanong po niyan po kasi, ito po ba ay hindi kaagad na communicate ng CC? Hindi po ba ito na communicate? Kasi po, ang bilang abogado po, obligasyon po natin ipaalam sa aming kliyente kung ano na po ang estado ng kaso. Lalong-lalo na po na meron pong settlement agreement sa pagitan ng gobyerno at ng kanilang kliyente. Ngayon po, kung hindi po nagkaroon ng maayos na komunikasyon at ang ginawa naman po natin po sa panig naman po natin ay nag-usisa po kung talaga bang wala pa ba o meron po ito. Dahil unang-una po, nagdeklara po ang Senado na lahat ng kaso, dismiss na po. So, paano ngayon bigla na nagsabi po ang mismong abogado po ng Barrick na isang foreigner na sabi po niya, mayroon pa kayong isang kaso na hindi pa nadidismiss. Ang sa amin po, ang alam po ng probinsya, ang alam po ng gobernador, at ang alam po ng aking opisina, lahat na po ng kaso ay dismiss na. Yan po ang inireport sa atin ng Senado. Dahil nga po, June 16, tapos na yung kaso. So how come na they will feign ignorance that they don't know that the pollution case has been declared, has been dismissed? Sooner or later, it will eventually it will dismiss. Kasi kahit sabihin pa natin June 6, 2025, you have 15 days. When a criminal case is declared dismissed, double jeopardy already attaches. Ang ibig pong sabihin niyan, hindi na po pwedeng mabuhay po yung kasong criminal laban po sa isang tao. Maliban na lamang po kung ito po meron pong pang-aabuso sa discretion po, ang tinatawag po natin dito, grave abuse of discretion. Dito po kasi criminal na kaso po ito. So dapat dito pa lang, alam na po nila. Ang hindi ko lang po, siguro, hindi po natin masasabi kung ano po ang naging ugnayan po o komunikasyon.
Pero po, ang mismong Sedelo ang nagsasabi po sa atin, nakapay na po lahat. Communication order na lang pong naantay. Ngunit po, dahil ako po at si Gobernador ay hindi po ganun na nagtitiwala sa by word of mouth lang po. Mas mainam po, binabalidate po. Hindi po kasi pwede tayong magpakasiguro. Kaya ang sabi niya sa akin, tingnan mo to, attorney. I-check mo, baka mamaya may na-miss out tayo na hindi pala na, may mga kaso pala na hindi na nakaligtaan. So ito na lamang po ang pollution law cases. So naniniwala po ako, alam po sana mali po ako na hindi po nila alam or they are innocent that they don't have that notice. Kasi after all, it involves one of their stockholders. So if there will be no communication at all between Barrick executives and Mr. Reed on these pollution law cases, then there's also their lawyer that has to all that bounden duty to inform their clients that your case has been dismissed. So ang importante po dito is yung process po natin, yung process po nila, yung process po natin. Kasi po, kaya nga po, iniimbitahan po nga natin sila dito eh. Kung tutusin po talaga, ang ating governor, iniimbitahan po nila ang Barrick. Para pagdating na po ng panahon na ready na po sila magbayad po ng kanilang, mag-deposit po, ipon na po sa kanila. Magkaroon po ng isa pong pagtitipon para masaksihan po ng publiko na ito po ang inaantay po nating lahat. Magkasundo po ang gobyerno ng Marinduque at ito po ang Barrick, handa pong tumulong pagdating po sa community. Yun po, kasi ang inaantay na lang po talaga nila yung communication order. Itagdag ko na po, ang communication order po ay directed po sa Mark-Upper. Wala na pong iba. Kasi sila po ang magre-rehab ng mga nasirang kalikasan, lugar, ang ating Buwak River po. Iyan po ay i-rehabilitate po. So, iyon po importante. So, may clarification pa po. Si Mayor Harvey po, ng municipality of Bro. And then, I'm asking po, in case po ito po yung ano ba ang magiging stand talaga kung ang session ng forest certificate na ano po ang magiging stand natin para po yung ating mga dito ay talagang kailangan masulubay. Kasi pag hintayan po tayo, both parties po, hintay na pwede po maghintay. Dapat po, sa ating mismo manggaling na tayo na po ang gumawa ng action. Ano po ang magiging action natin para po mas mapadali po ang proseso, para po yung test po ay makabilitan po sa atin. Bilang po sa atin sila. Sa ngayon po kasi, ang talagang mabigat po na kinaharap po natin ang communication order po talaga. Wala po dito kinalaman si Senalo. Si Senalo naman po, ginawa naman po ng trabaho niya. Ngunit po, may personal po na reservation po ang ating gobernador tungkol sa kanilang paano yung kanilang nagawang servisyo. Ayoko na po muna pag-usapan po ang Senalo. Totoo po yun. Sasagutin ko po kayo, Mayora. Tinerminate po ng governor po yun ang serbisyo po ng Senalo. May dahilan po siya at ito po ay nakalatag at ito po ay nakasulat po. Sinulatan po niya ang Senalo. Dahil po nung pagkaupo niya, inaral niya po ang kontrata po ng Senalo sa pamamagitan ng kanilang legal services. At inisisa din po niya kung ito po ay legal na ituloy na sa kanya po. At siyempre po, ang importante po sa kanya, yung interest po na nakararami. Ito po yung tinatawag po natin na 25% contingency fees. Na kung saan, tutol po siya sa ganung halaga. Sa katunayan po, hindi ko na po naibanggit sa inyo na dito po mismo sa Court of Appeals decision na yan, na nakapasi po ang ating settlement agreement, pinapaubayan na po sa provincial government kung ito po ba ang 25% settlement agreement ay asundin o apaguhin.
Mayroon po tayo, alam ko may iba-iba pong opinion sa bawat sektor po ng ating lipunan, mapagobyerno man or pribado. Ito po ay isang sensitibong topic po sa pagitan po ng abogado at ng kliyente. Ngayon po, iniiwasan po natin na magkaroon po dito ng escalation because ang pakailan naman po ng ating gobernador ay mag-usap na lang tayo. Nandito po yan sa list na sa Court of Appeals decision. Pakita ko po sa inyo. Sa pinakahuling bahagi po ng desisyon ng ating Court of Appeals tungkol sa settlement decision, ito po siya. Sa pinakahuling bahagi po siya. Hanapin po natin. Ito po. Basahin ko po ha. This court further notes, the notice of attorneys Lian at Cautela, dated September 23, 2025, filed by Salazar and Rio Defensor and the Mata Law Offices, SEDA Law. Annette the provincial government's claim in the manifestation that the fees claimed by SEDA Law is excessive. SEDA Law should direct any concerns relating to legal fees with its client, the provincial government. In other words, mag-usap na lang po tayo. So, yan po ang dahilan, duty po ng ating gobernador na makipag-usap po sa kanila. Kinausap po, sa katunayan po, kinausap po niya ang mga magigiting pong abogado ng SEDA Law. Ayoko na po din, hindi ko na po tatalakayin kung ano po napag-usapan dyan na hindi po ko sinasadong ibahagi po sa inyo yan. Pag sa dulo po kasi, hindi po nagustuhan ng gobernador yung paano po hawakan ng SEDA Law ang kaso. Bukod pa dito sa legal na implikasyon na kung saan kahit mismo po yung mga nagkawad po ng authorization po sa kanya. Kasi po, sa ngayon po kasi, bago na po ang administrasyon, bago na po ang sangguniang pananawigan. Yung authorization po na iginawad po, na pinapahintulutan po ang SEDA Law na isang private law firm na hawakan po ang isang kaso ng gobyerno ay dapat po sumailalim sa panibagong proseso ng pagbigay autorisasyon o pagbigay po ng pahintulot. Kaya nga po, wagi po, ang korte po na kung saan nakapimbing pa po ang mga ibang kaso ay nahingi po ng authorization. Kung ino-authorize po ba ng Provincial Government of Marinduque, particular dito ang Provincial Governor po natin, at ang sanggunian, na kung itutuloy pa ba natin ang serbisyo ng isang private law firm, ang sagot po ng Governor, hindi na po. Dahil ito po ay grossly disadvantageous po sa kanyang pananaw at sa kanyang pag-usisa dito po sa pagkuha po ng SEDA Law. Yun lamang po, with due respect na lang po. Yan po ang posisyon ng governor po natin. Okay? So, yung pagdating naman po sa sanggunian, ilalatag ko rin po sa kanila na humingi dapat, kasi ganito po yan eh. Pinagsabihan ko ang SEDA Law na lumapit kayo kay Gobernador Melgo. Lumapit kayo sa sanggunian. Pakiusapan ninyo, nabigyan kayo ng authorization dahil po ang mga kasong yan, kahit isang abogado lang po sa Provincial Legal Office po, nahihirapan din po ako. In fact, grateful ako sa kanila. Pero dahil wala po akong magawa, lahat po ng kasong yan, ako po ang humahawak po dyan. Kaya nga po humihingi ako ng tulong sa sanggunian. Kung sakasakaling ganun po magiging kaitat na nito, hindi ko po kakayanin ito ng mag-isa. So, yes po, my Lord. Authority sa ating isang bilingang pagdalawigan para kung sino po authorize natin na mag-communicate sa body code parang po natin na ang SEDA Law ay na. Yes. Ngayon po, ang aking katanungan, nagbibigay po ba ang ating gobernador ng authority sa ating buong sangguniang bayan at sa buong palinuwigan kung sino po ang yung authorized nila upang mag-communicate po sa body code
Nang sa ganito, ma-extend lang sa po natin. Hindi po sa po. Previously po, ang ating gobernador ay nagawaran po ng otorisasyon mula sa Sangguniang Panlalawigan sa pagdating pong usapin sa pagitan po ng Baric Mining Corporation at ng Provincial Government of Marinduque. Ito po ay patunay na may mga kaukulang resolution na po, iginawad po ang ating Sangguniang Panlalawigan. I-clarify lang po natin po kasi pagdating po kasi sa Baric, iba po yun. Iba din po, kaya nga po ako po ay sa Sedalo, ang pagdating po sa usapin sa pagitan ng settlement ng Baric Mining. Kasi ang resolution po or authority coming from the Sangguniang should be very specific. Unless you will want a blanket authority for certain particular acts or that's the reason why po specific po ang humingi namin ng authority. Specifically po pagdating po sa mining, sa Baric Mining, iba po yun. Pagdating po sa Sedalo, ganun po. Akin po, bilang to be candid po, yung wala pa po kami hiningi authority sa Sangguniang para i-terminate. Or tinatawag po natin na ratification. Kasi nga po, iba po ang naging mindset po ng ating governor pagdating sa bagay na yun. Kasi number one po, paliwanag ko po sa inyo kung bakit po. Bakit hindi po nahingi po ng authority. Unang-una po kasi, ang dahilan bakit tinerminate po ng gobernador natin ang Sedalo is dahil po by operation of law. Ang ibig sabihin, may batas po tayo na kung saan, kung ikaw po ay in-appoint o itinalaga ng isang appointing authority, para po siyang coterminus. The moment that your termination had lapsed, all other technical consultants, consulting services, lawyers, those who enjoys trust and confidence, will naturally po, by operation of law, terminated. Yan po ang pinanghahawakan po ng ating gobernador. Maliban na lang po ay nag-request po sila na bigyan nyo, i-continue po aking servisyo, iyan po, it entails trust and confidence. Yung po sa isa sa mga dahilan po na kung saan nag-desisyon po siya na i-terminate po itong Sedalo. Marami pa pong ibang dahilan, bukod pa po doon sa by operation of law, under po ng government procurement laws po natin. Meron din po itong mga legal opinion po na kung saan na pag ito po ang appointing authority ay nag-lapse na po o hindi may bago na pong administration, kailangan din po bago. So yun po ang naging position po ng ating sir. Bukay. Siguro po, attorney, yung usapin tungkol dyan sa Sedalo ay ma-resolve finally as court. Ang status ko ngayon, based sa governor, tinerminate nila. So walang lawyer tayo. Sino ang mag-assume? Provincial Legal Office. The Provincial Legal Office is the principal counsel of the provincial government of Marinduque. So ang next ko tanong, now that lahat pala ng mga pending cases ay resolved na o may dismissal na, paano natin maipaparating sa Barcol formally, officially? Kasi marahil na nakarating na through the CSIP, they are siguro seeking for the official information coming from the provincial government of Marinduque, now ably represented by your representation. So, ano po ang timetable natin para makarating? At sa ganung paraan, malalaman na natin, are they really sincere kung maglalagay na sila ng pera sa escrow? Kasi base dyan sa amended settlement agreement ay hindi na kailangan hintayin pa yung communication order. Sa katunayan po talaga po, pagdating po sa information po niya, kasi ang importante po kasi is mabigyan na po ng copy sila ng certificate of penalty. Meron na po informal, how do I say this? Meron po tayong tinatawag na mga informal communications po. Kahit po ang DENR, meron na rin po. Kaya pagdating po, Kasi po natin hindi gawin formal. kaya nga po, nadako na po tayo doon. Kasi ang importante po kasi dito, pagdating po sa pollution law cases, inantay po natin ng korte na mag-issue. So kakabigay lang po ito.
itong ating certificate of finality. Inantay po natin ito ng mga 2 linggo dahil po ang ating judge ay naka-leave ng mga panahon ngayon. So hawak ko na po ito. So ito po ay ilalatag ko na po after po ng muryonan po natin, after ng Holy Week break natin, ay paalam ko po ito kay Governor kung maaari ko na po ba itong ibigay na formal. Kasi yan na lang pong naantay eh. Ngayon po, pagdating naman po sa communication order, yan din naman po ang kahilingan din po ng ating dito po sa panig po ng panig naman po. Yung po kasi ang napakahalaga. Kasi po, yung pollution cases nandiyan na po yun eh. Kumbaga complaint na po yan talaga. Alam din po ng Senator yan, kaya nga po sinabi na po, in-inform na po ako, na-inform na rin po ang CC Rizal niyan. So the only problem na is baka nagkaroon na ng confusion with the lawyers po ng Bali, which is po Pagbahamin. So that's why, ang kinakuha na lang po natin, if the formality lang po ang kailangan po nila, which hindi naman po nila hinihingi, ang sinasabi lang nila, meron pa tayong pending, please look at it, Attorney Cartagena. So, what I did was to validate everything because all the while, we know for the fact that all these cases were all dismissed. The only remaining action that we need to do is that communication order should be given at the soonest possible time. So we have until September of 2026. Ang importante po dito, come after Morionan po, may meeting po kami ng Solicitor General with regard to the request for communication order. May sulat po kasi ang Bali. Ang contents nun, hindi ko pa po alam, to be honest with you. So, akin po, it's with the alam na po ng soldier is may copy na po sila ng settlement ng decision po based on settlement agreement. Humingi pa po sila ng mga kaukulang dokumento, supporting documents po, katulad nitong addendum na ito na napirmahan na po noong June of 2025 bago po nagpalit po ng administrasyon. So ito pong lahat ito, nakalatag po para pag-alanan po ng ating Solicitor General kasi nga po ang magbibigay po ng communication order ang national government through the Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau. Okay po. So Attorney Cartagena, on the pollution cases, para finally formally ma-inform na ang Barrick Gold and we can already expect na magkaroon ng deposit sa escrow agreement, para ito ma-communicate sa Barrick Gold, ang bola ngayon ay nasa iyo. Actually po, hindi rin po. Hindi po nasa amin, hindi po nasa panig po ng provincial government po yan. Kasi unang-una po, yung sinasabi po nung sa Barrick po, na pwede din, may sulat po kasi sila kay Governor. Hindi ko na po ipapamahagi po sa inyo na ito po ay private and confidential. Ang natatangi na lang nilang gustong makuha sa atin ay dalawa po. Pollution law cases na may certificate of finality, which meron na po tayo, alam na po nila through their lawyers even before. Tapos po, kasi documentation po yun eh. Ang higit na napaka-importante, hindi po yung pollution law cases po, sir. Ito po yung communication order. Hindi po siya, secondary issue na po siya. Hindi po siya ganun ka-importante. For the deposit po kasi ganito po yan. If you look at the addendum, if you look, i-dissect po natin, DNR communication pa rin na nag-hold eh. Yes. Yes. So the question here, ganito po kasi yan eh, I have to share this with you. The original settlement agreement, pag makomply mo yung, ito po yun ha, balikan po natin yung kanina, yung addendum. Teka lang po ha, ito po. Kung naalala niyo po kanina, sinabi ko po sa inyo meron pong ito po. Originally po, condition precedent is Schedule A. Itong part 1 na to, ito po dapat, dito po yung cut-off po natin. Ito pong part 1, satisfied. Ito po dapat, hanggang dito, dapat dito pa lang,
maghuhulog ka na ng escrow amount. You have to have deposited on escrow the 55 million. Stage 1 po yan eh. Yan po dapat ang nasunod. Lumabas po itong addendum and acknowledgement. Pagdating po sa condition po sila, nagdagdag po sila. Nagdagdag po dahil nga po nakita ko, ay hindi ko na rin po alam kung ano pong dahilan dito. Ang akin na lang po, ang importante po, malaman po ng publiko na pagdating po dito sa Part 2, kasi may Part 1 po ito eh. Part 1 dapat supposedly pwede ka na eh. This is just merely an escrow. It doesn't mean to say that you're going to withdraw the escrow amount. It is just there as a show of good faith. Dapat pa nga, pagdating pa lang sa bago ko i-dismiss ito, mag-escrow ka na. Kasi, paano kung lulukohin mo kami? Na-dismiss na namin yung kaso. May mga legal implication na consequences like double jeopardy na binabanggit ko sa inyo. So, nangyari, lahat na ito na-dismiss. Si writ of kalikasan, dismiss. Nakuha na po. Settled na po. Settled na po siya. Nagkaroon na po ng compromise. So, nangyari po dito, pagdating na po sa part 2, nagdagdag po sila. Kasi na-miss out daw po nila ito. Pero lingit pa sa kaalaman po ng provincial government, during that time, June 6, meron na pong desisyon na denied na po yung pollution law cases sa IPWAC. Hindi lang po na-communicate ng maayos. Had this been properly and officially communicated during that time, tinanggal na po dapat din na to. Kasi ang sabi nila, lahat po ng cases na pending dismissed, then we can proceed with the deposit on escrow. Antayin na lang natin yung original na which is dalawa lang po kondisyon na siya. Di ba naalala niyo po, ang sinabi po ng settlement agreement, dalawa lang po kailangan namin. Communication order at saka decision on the settlement agreement. Dalawa, dinagdagan nila ito. Pollution law. Ito po, June 18, 2025. Opo. So, nangyari po dito, nagulat din po si Governor Mel. Pinaliwanag ko po sa kanya, sir, iba po yung sa settlement, meron po tayong addendum, alam niyo po ba ito? So, ako po ay sumangguni po sa sanggunian kung meron po bagang resolution dito. Meron din po. So, sabi ko, sige, we have to comply this. Validate ko nga ito kung okay na. Pero okay na po yung Exactly. Wala po itong problema. This is nothing. Ang talagang kailangan na lang po talaga natin, isa na lang po talaga. There's only one remaining act that we need to do, and we have to act together, and which is that communication order that to be issued. This is, ang tawag po namin mga abogado doon, potestative condition independent of the will of a third party. Meaning to say, hinayaan natin mag-decision tayo by somebody who is a third party. Ibig sabihin mo doon, yung nakasalalay po ang ating settlement sa isang third party. Ang tawag po natin doon ay suspensive potestative condition independent of the will of a third party. So, ibig sabihin, nakasalalay na po sa sabihin na po. Wala na pong, itong pollution law cases, huwag nyo na pong isipin yan. Tapos na po yan. If it's just merely a formal communication, I beg to disagree. Barrett knows it already. They just want to validate the certificate of finality because that is what they need in their record. Formality na lang po to. Ang kailangan po natin, communication order. Yan po ang isang balakid na kailangan natin malutas, masiayos, makalampag po natin ng national government. Yan po ang ginagawa po ng ating mga bukan, ang Sangguniang Panliliwigan, ang ating gobernador, para po dyan. Okay po. Okay, itong, anong tawag dito? Naging malaking issue kasi yung paghahanap na walang kailangan. Diba? Na dapat nga, sa binanggit niyo kanina, dapat sa ganitong level pa lang, as a show of goodwill, dapat may pera na. Ngayon, that is already moot and academic. Diba? Let's start where we stand. And where are we? Tayo ngayon ay nasa isang sitwasyon na pwede nang mag-deposit ang bali ng escrow. Dahil final na yung dismissal doon sa mga kaso. Ang kailangan lang ay, pag na-deposit kasi sa escrow, na-deposit na yun sa escrow kapag nasabi mo sa kanila na complete na. And kapag naman na-achieve na yung DNR communication,
yun naman yung i-release from escrow papunta sa provincial government account. Kaya po, napakahalaga na ma-inform din sila, attorney. And maganda na bagaman at pwede natin sabihin na dapat nasabi na ng CCIP, dapat nabasa nila. Pero may obligation kasi, isa yun kasi sa commitment doon sa settlement agreement. So talagang dapat merong action from the provincial government informing them para yun ang maging due notice sa kanila na dapat naman it is being expected that they will start doing their obligation, which is yung pag-deposit sa escrow account. I don't want, with due respect to Vice Governor, I don't want to be pessimistic po, ha? Di ba nga po may senalo po tayo? They should have been the one. They should be the one who actively doing this important milestone kasi nga po, sila po mismo nagdeklara, dismiss na po ang pollution notices. Kaya nga po hindi kami niniwala kay Ligo kung sa sinabi ng balik na mayroon pa kayong naiwan na ganito. May pollution law, tapos mayroon pong communication order. So, as far as we are concerned, because yun nga po, had we not communicated to them at the earliest possible, then we could have may kulang pa pala isa. And which we did. We validated. There was already, we requested for a certificate of finality. So hindi po nagkulang po dito ang ating gobernador. Kasi nga po, ang alam po niya, dahil ito po ang hawak po ng SEDALO. Yan po kasi ang problem po natin. Kumuha po tayo ng private law firm. Hindi po nag-report kay governor ng maayos. Sa akin lang po siya nag-report. Sa akin lang po siya nag-provide ng lahat ng datos. Doon po nga nalaman na dismiss po ang kaso. Sabi nga din po ng SEDALO, ay nakausap na rin po nila yung isang USEC adobo na kung saan okay na daw ang communication order. Pero anong kahit siya na po ngayon? Bakit wala pa din? So, nakakapagtaka po eh. Hindi naman po sa wala pong tiwala ang ating gobernador sa kakayahan ng isang abogado de Campanilla. Ako din naman po, hanga ako sa SEDALO. Pero sila po, bilang naging abogado po ng probinsya, in default of the provincial legal officer, they should be the one taking the cudgels and interests of the provincial government and the people of Marinduque so that po hindi po tayo patulog-tulog sa pansitan dito. So that's why po when we communicated last September, October, after the trip in Canada, hindi nga lang po ako nakasama doon. We requested din. The governor, alam niyo po yun, request po natin na taasan niyo naman po yung settlement ninyo. O kaya babaan niyo yung terms of payment na from 3 years naging 2 years. Pumapayag po sila. Actually, meron na pong draft na addendum para dyan. Hindi lang po nagkasundo sila ni Go pagdating po sa halaga. Kasi nga po, sa kanya po, like any good governor will do, is for the people. Alam niya po yung pandito eh. Tanggap niya po ang settlement, pero sana kung kaya po ninyo taasan pa, ulitan pa para sa atin po mamamayan, bakit hindi po? Yun lamang po. Ngayon po, pagdating po doon sa pagbayad po, yung terms of payment na 3 years, pumapayag po sila na 2 years. Nandun po ang ating mga bukal, pinag-uusapan po ng panahon na yun. At sinabit na po nila yung addendum po na draft. Nakalagay na ready po silang bayaran tayo. Ngunit ang problema natin ngayon, yung pong communication order na lamang po talaga. Wala na po. Hindi po ito. Yung pollution law, mayroon na lang po yan eh. Kahit i-inform po natin sila na gano'n, remember po, SEDALO has that duty because they were the ones actively handling those cases. And unfortunately po, ako naman po, pagdating po sa case na yan, ina-update na lang po nila ako. And then we also informed Barrick Mining as early as October what the status, the condition of all the condition preceded because we want to ensure everything is in order. Baka mamaya mabulaga kami after the communication order, wala pa pala, hindi pala totoo. May mga hindi pa na-dismiss. E di, ang laki po ng sakit ng ulo ko po at mapapagalitan po ako ng sanggunian. Hindi ko ginagawa ang trabaho ko po. Kaya po napakahalaga po sa akin that the provincial government, our provincial government remains to be vigilant. Remains to be vigilant because
konting pagkakamali lang po, pwede po tayong matisod because of this settlement agreement. Anytime kasi they can walk away. Or they can drag us to that so-called Singapore na arbitration clause. Meron po tong arbitration clause eh. So, I don't want to be pessimistic about it, but ang akin lang po talaga dito, we're working optimistically to at least have the settlement agreement move forward. Kaya nga po ito, natuwa nga po ako sa team natin moving forward. May mensahe po si Governor para sa inyo mamaya po. Kaya nga po sa akin, napaka-importante po na to move forward, communication, we have to work together. Pagdating po dyan sa communication order, yan na lang po talaga pupuntahan. Kasi yan po ang pinakagusto ng bulk mining. Pag wala po kasi noon, kahit meron ka pang certificate of finality, they will say this and that na hindi. Diretso ko lang i-deposit sa yan. They're offering instead of escrow, we will deposit everything. No more escrow because sa escrow marami pa mga bank charges and bank fees daw para ang kinukuha dito. Although I don't want to discuss the details anymore. Kasi ang importante po kasi dito, pag nandiyan na po yung nandiyan na po yung amount, then at least we feel secure na at least they're honoring their commitment. Pero at the end of the day po, that escrow account will still remain as escrow and they can still forfeit it. There's no assurance. The escrow, in the escrow agreement, para sa hindi po nakakaalam dito, nakalagay po din po doon na pwede pong sabihin po na balik na yung escrow na yan, i-forfeit in their favor instead of the provincial government if they still did not comply with certain conditions. Yan po yung nasa kontrata na nasa settlement agreement, and one of which is that you have to deliver the communication order within the period of 80 months from the time of the execution. So the time is already taking against our side. So that's why binabantayan po namin ito kasi pag hindi po natin makontrol ang sitwasyon po, nako, sino pong sisisihin po namin, sino pong sisisihin ng taong bayan dito? So, Attorney, Opo. siguro yung direct answer lang. Kasi it's on the part of the provincial governor, SEDA is already terminated. So, at this point in time, pag yun ang narrative natin, we cannot expect, we don't expect SEDA to submit those things. So, ang tanong po ni Mayora kanina ay, sino ang magsasubmit sa BARIC para officially they are notified that those preconditions, particularly with regard to the final case dismissal, are all satisfied. Para that will be a signal for them na we are already expecting them to deposit the escrow sa escrow account. Now, whether or not ma-achieve natin sa dulo yung release from the escrow account to the provincial fund by delivering the DNR communication, then let's cross the bridge when we get there. But for the meantime, hinahanap lagi, walang pera yung escrow, then palagyan na natin ng pera yung escrow na yan para at least one step forward na po. Kaya po, moving forward po again po guys, yun na nga po. So yung information po na, yung formality po ng certificate of financial that they ask, ibibigay na po namin yun. Okay? Wala na pong one eh. So pagka, hawak ko na po siya. So I received this a couple of weeks ago. I don't want naman na pangunahan po ang ating gobernador kasi ang alam niya po, hindi pa na po kanila yun. Ngayon po na alam niya po yun, at syempre naman po, iyan po ay still a public document. Ang next, in the natural course of things, we will submit all the documents that were left out. Okay po. Yun na naman po importante. Ngayon po, pag nandiyan na po, sana po din, syempre yung communication order, nandiyan na po sa amin. Kasi lahat na po ng pakiusap ginawa na po natin sa national government na ayusin. Simula pa po ito kay Secretary Lutilla. Inabutan na po ito ng pagpapalit ng panibagong secretary po. So, ako naman po I'm optimistic that the DENR will look into our situation in a good light that will enable us to move forward and rehabilitate all those damaged areas po. So, yun po. So, timetable ko po, after conferring with the governor regarding about this,
binigyan naman ako niya ng instruction eh. No, na I have to inform si Barry through attorney Bahamin on the situation and they're aware of it. They're just gonna, ang kailangan lang, sabi na lang namin po, madali na po, email na po yan eh. So the question there, are they going to comply? Yan na po ang next step. Abangan po natin yan pagdating po ng after po ng Holy Week break natin. Hopefully, we can have a positive development. So, yun naman kasi eh. Pero the way I see the letter, they are also requesting kasi yung communication order. So, this is, ang kinapan po nila, ang worry dito ni Go, baka i-hostage po tayo dun sa communication order niya. Kasi, with or without that escrow, they have a choice to take out their money. Yan po din ang worry ko eh. Yan din po ang agam-agam po ng ating gobyerno. Kaya nga po, we're very careful. We're hopeful. We're doing our best na everything will be complied with in all good faith and fidelity. So this is very important po for us. So the governor is, din po, kaisa niya po kayong lahat sa ating layunin po. Magkakaiba man ang ating mga opinion, ang ating mga suwestyon. Ito po ay isang demokrasyang bansa. Tayo po ay isang Pilipino lamang. May isa pong ating hatikain po at tanghali upang may tagulit po natin ang probinsya. Maraming salamat po.